Judas Kapitulo 1, versikulo 3. Nagaymo, mga hinigugma, nagasulat ako kaninyo sa dakong kaika, mahitungod sa kaluwasan natong tanan. Nagaaghat ako sa pagtambal kaninyo, na makipiso sa pagpanalipod sa tinuuhan, na sa magkausapa o sa dayo, hitugyan ngadto sa mga bala. Sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15, nagaingon, kinahanglan andam kamo sa kanuna, sa magtubag kang bisan kinsa na mangutana sa hinungdan sa paglao nga anaa kaninyo, hinunuan buhatan ninyo kini uban sa kaagpo. O tungod niini, ituyo pagmugna kining tumanon, dan-ab sa pagtuo. Dan-ab sa pagtuo. Pamasi na ang kahayag sa kamatuoran na gitudlo o gitugyan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang simbahan nga Katoliko. Dan-ag sa pagtuo, mubanlas ta kini sa kakiston o kangit-ngit sa atong salabutan. Dan-ag sa pagtuo, o karon aniya ang inyong tagdumala. Igsuo ala sa lada. Dan-ag sa pagtuo. Kumusta mga igsoon ko na Kristo, mga higalang, mga kaigsunan, sa tanan nga mga natsambahan sa nakagining atong social media, dini sa Facebook, mayong hapon ka natong tanan, ug hinaot ako nga ang tanan karon kay adlaw Domingo, kitang mga kastuhanon, mga followers, believers, and also the keepers of the truth of God in Jesus Christ, nakasimba na nining adlaw balaan, adlaw sa pagkabanhaw, ni adlaw Domingo. Kami karon pang mga alas 4 sa hapon. Basta ato kining nandalion kining atong lakbitan nato gamay saysay sa atong gisaulog karon nining adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag, no? Apan sa dili pa ka pumupudayon, tuguti ako sa pagtimbaya, pagpangmusta sa tanan akong mga higala, sa itong mga kaigsuunan, biological brother, wa man ko'y sister, wa man ko'y biological sister, sa akong gidikanan, sa akong inahan, wala binasa akong amahan nga mitaliwan na to as pikas kinabuhi. Sa tanang mga higala din sa Facebook, social media, o sa ubang mga kaigsunan, labi na nga wala diri sa social media, happy All Souls Day. At the same time, kagapon All Saints Day ka natong tanan, o sa atong mga namunuan sa atong nasod sa Pilipinas, labi na sa dari sa atong lokal sa lungsod sa Tubigon, Mayor Marlon Amila, sa atong mga kaparian, sa atong Kura Paruko, bagong Kura Paruko nga si Monsignor Harold Anthony Pariliano, o sa iyang mga ginsakpan, mga kauban. Kumusta kaning tanan, ug labi na sa akong minas kinabuhi, sa akong sawa, sa akong mga anak, ug labi na sa mga silingan, ug labi na sa mga naghatag og pasubo, ug naghatag og kanang pahinumdom nining adlaw atong igahin alang sa mga yumao o sa mga mitaliwan na nga minahal sa kinabuhi. Na igsoon, kini inyong ubos o dilitakos o makasasala nga dinhi sa social media magsisibya nga usab na usab ko kamo kay tagsa na naman ko ang mag-social media, ug labi na unta do na tay pahigayon karon nga kaliyukan dito sa sementeryo, apan wala man kita nakadayon og kuha sa mayor's permit tungod kay walay abag, walay suporta, wala ko kay bawo, no? Mana nga okay ra man tapod nga magsangyaw man to sa sementeryo nga bisag way mayor's permit, apan mas maayod gitong
adunay protection, no? Gikan sa atong otoridad, no? Apan paninguhaon na to nga sa sunod, pwede rasad nga makatudo ta, maghimo ta pagkatikista o pang safety nga pagpanudlo dito sa samang komentaryo. So, hay tuon nga nadiya sa inyong mga kabalayan, sa tanang mga samang karon, o sa tanang nga mga mahigugmaon nga magtuki, tuon, nasayod sa atong pagtuong Katoliko. Kini ang inyong ingson, ubos nga alagad, Brother Alan Salada. So, mga igsoon, karon nga mga kasaulugan, tuguti ako nga ipangumusta ko usab ang mga higala nga mga misuporta miabag sa akong apostolado, no? Di lang sila magpalibka sa ilang pangalan, pero kasagaran ini ako nga ipangumusta sa ang mga nihatag sa mga sponsorship, no? Diya sa tago na naginawat ko nga adumay mga magtotoo nga kasing-kasing nga moabot pa aron mapahigayon, mapadayon po nato ang atong apostolado sa pagpanudlo sa tinuang Katolisismo. Bisan dili kita takos tungod kay kita makasasala, abog lang kita apan ang Dios mo gamit sa usa ka dili hingpit aron sa pagpahibaw kanato sa kahingpit sa Dios o sa iyang pagtulunan. Nga kung ato kining ikinabuhi, kita gipapili kita kung ato ba kining tumanon o ato ba kining isalikway, ato ba kining ikinabuhi o ato ba lang piyong-piyongan kining mga igsoon. Amo na nga mga kaigsunan, magampo na kita sa dili pa kita mapadayon ning atong pagatukion karon, no? Istoryahan may tungo sa adlaw sa mga balaan, sa kinatsila adlaw pas mga santos, kun todos los santos o adlaw karon sa mga minatay, no? Sa Mexico pa in el Dia de los Muertos, no? The Day of the Dead. So, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, amen. Makagahom nga Dios ang langit tumahan, dagasalamat sa kagayunan sa hinulaman nga among kinabuhi, dagasalamat sa imong pag-umol kanamo ingon nga tao, dagasalamat sa imong pagpatungha kanamo, dagasalamat sa grasya sa kinabuhing way katapos nga imong giandam kanamo Ginoo. Tabangi kami Ginoo sa pagsugot sa imong kabubuton, tabangi kami tanan sa paghikap, sa pagduol kanimo Ginoo, pasaylo kami sa mga sala, gahi og tabangi kami labi na kaning hikaygayunan sa pagpatinaw, pagpanudlo, pagpadangat sa imong mga pulong nyagi sa atong mga laminaw karon, no? Ganta ang kamatuoran mo danag kini, mo hatag kini kahayag sa mga nananaw naminaw karon, maedukar kaming tanan aron kami magihan ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga imong gisaad kanamo nagita nga mahandiya sa imong bugtong anak nga si Jesus. O kinan tanan o Dios, amo kining gipasalamatan, gimaya gipangalipo diya sa imong ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus. Nga nagabuhig nagahari uban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos gausahan doon sa kaanturan, uban sa padabang sa mga Abel Maria, o sa tanang anghel ug mga santos, labi ng mga kalagatan sa langit, o kalag sa purgatorio, iampo o kami, o kabiga ang mga nahilayo ug nasalag kanimo Ginoo makasasala. Amen and amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon mga kaigsunan. Basta. So karon nga adlaw gitawag karon nga
kasaulugan sumala sa otoridad sa simbahan nga gipahigayon nining adlaw ug gahapon, no? May tungod sa gitawag na to pagpakabana, pagpahinumdom, pagampo o pagpasidungog sa tanang mitaliwan ng kalibutan na nga diha sa grasya sa Dios, nga diha sa Ginoo. So kining mong adlaw isgutan nato mga kaigsunan. Ang kani kong panahon ko nga gitawag ko ni kanang All Hallows Tide, no? Nagikan niya tong Oktubre gabi sa adlaw sa tanang mga santos kanang gitawag nato og All Hallows Eve, no? Katong niyaging Oktubre 31 nga ang simbahan nagpreparar, no? Alang sa kasaulugan sa mga balan, mga santos ga naa ng tanan sa langit, no? Kanang gitawag na to Halloween, no? Dili Halloween nga kanang dunay nagmaskara nga dunay mga hulagway sa mga demonyo, sa mga kalabira o sa mga panuway, no? Kay ang kanang mga practices man lang gihimo dito sa dapit sa Europa, no? Apan kana gitagaan kana og Christian nga kahulugan, gi-replace, pulihan kana ingon nga gabi sa tanang mga balaan, mga santos mao ang atong simbahan. Nag-awa ka na to na dili kita magsuot niya ng mga maskara sa mga demonyo panuway kay sama ra nga ang atong giidolo ana ang katong mga panulay, oh, mga demonyo ato may butang sa tong mga gitawag na tong mga halad sa panimalay, kanang mga balaan, mga hulagway, litrato sa mga santos, sa mga pag-ampo sa Biblia. Ya ang may tungod po sa gitawag na itong mga costumes, mga sinina sa nagkalalay ng mga santos, no? Muna nga sa pag Nobyembre 1 ug karon Nobyembre 2 gitawag kani All Hallows Tide, panahon kini sa atong paghandom, pagpasidungog sa mga nangamatay mitaliwan nga mga magtutuo. Tungod ko nga sa paglaktod sa pagtudlo, pagpatinaw niya tong All Saints Day, no? Medyo taas-taas kaning mong atong hisgutan, mga kaigsunan, pero ato lang kining lakbitan, paningkahuhaon itong atong lakbitan, no? Pero sa dili pa kita magpadayon, adunay mga pangutana nga musulbong sa atong alimpatakan, no? Kani bang All Saints Day unsa may katuyuan sa simbahan ini? Nya sa unsa man kining paagi nga gihimo man kini sa simbahan? Labi na kaning All Souls Day. Kinsa man ang sinugdanan niini? Nya unsa man ato makuha niini? Wala ba kini na supak sa balang kasulatan? Gibansay ba kini sa unang simbahan? Muna nga, kining gitawag na to pagtununan o balansayon sa simbahan nga gitawag na to All Saints Day and All Souls Day. Ato kining isaysay, no? Ato kining hukaron sa iyang kasaysayan, sa iyang history, ug sa iyang katuyan, ug sa iyang pagtulunan mga higala. Mga kaigsunan ko din na Kristo. Atong tan-awon ang iyang gamot gigikanan kun root word sa mong pulong. By the way, katong Halloween kana usa kana ka nagagikan Dios sa atong tudlo sa atong simbahan
sa may katuyuan, may maayong gawi, maayong pagtudlo o binasubay sa simbahan, kana usa ka naka pinutol o abbreviation mga kaigsunan kanang Halloween gikan sa Old English nga gitawag Hallows. Kana Hallow dia sa iyang root word nagkahulugan ka nag balaan, no? Matarong. Mabita na diha sa atong pag-ampo sa amahan namo sa English. Moingon mata nga, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. So diha gikan ang punga halo, no? Gikan sa punong halo nga Halloween. Balaano nun ta ang imong ngalan. Sa ubang translation, pagadaygon ang imong ngalan. So mura man gud og atong sa wa pa tay pag-usisa mura maghadlok paminaw ng word nga Halloween. Pero ato nang ibutang sa Kristohanon nga pagpadudlo labi na sa atong simbahan. Dili na to epin ang secular nga kanang mura nay magmaskara kay sa secular man na sa mga katawhan man na nga politikanhon, no? Sa simbahan kanang Halloween pinutol din nagikan sa word nga root word nga halo, balaan, no? Ngayon na tumasayaran. Unya kanang word nga suffix nga en gikan sa word nga Halloween gikan na sa pong nga evening, no? Evening. So gikuha ang en sa evening unya gi-attach sa halo wala gitawag Halloween, the eve of all saints. So ang gabi sa tanang mga santos. Mga diya sa gabi sa preparasyon sa sunod nga adlaw nga mo ang pagsaulog sa adlaw sa mga santos sa Nobyembre 1. Buhaton sa mga Kristiyanong Katoliko ang pagbasa, pagdumdum sa unsang mga lakang, sa unsang mga pamagi o pagtamod, paghinumdom nga kini atong kinabuhi, lumalabay lamang o gitawag kitang tanan nga mahimong balaan. Kaya ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo mga kaigsunan, adunay balaan, mga santos, no? O kining simbahan nga nakaproduce og santos, mo kini ang mga tao nga mga balaan nga angay nato nga awaton, tan-awon nato ang ilang pagkinabuhi ning kalibutan o parehas sila kanato nga makasasala. Apan sila tungod sa grasya sa Ginoo mga kaigsunan, sila milahutay sa pagpuyo nga kabalaanon, kasimpre, kamanampuhon, kamatinabangon sa mga hinikawan, labi na hinikawan sa mga temporaryo lang nga mga gikinahanglang mga butang ng kalibutan na, no? Sama sa pagkaon, ilinnon, o uban pa nga ma-align ngadto sa Ginoo. Kay diha gud sa balang kasulatan mga kaigsunan, no? Sa 1 Pedro 1:16, nag-ingon man ang atong Ginoo. Diri sa Biblia nga gitawag nato nga Latina Vulgata, hubad de Monsignoriat, morning usas mga katuyuan nga nung nagsaulog to sa All Saints Day, no? Kay mismo kita nga mga buhi, gitagaan pa kita kay gayunan nga kita magbalaan usab unta sa atong kinabuhi. Aron kining atong kabalaan mga kaigsunan, ato kining mapuy-an o ato kining mapadayon ngadto sa pikas kinabuhi ay labi na diha sa atong pag-alagad sa Dios ug sa atong isikataw. So sayon ra sultian pero lisod kayo tumanon mo na nga magkinahanglan kita sa Dios nong grasya, gahom sa Dios, abag sa Dios, kinabuhi sa Dios, aron kita makatuman mga kaigsunan. Diri sa Biblia nga Latina Vulgata mga kaigsunan, sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 16, mo kini atong mabasa.
Kay mao kini ang ginasulat. Masantos kamo kay santos man ako. So, ang balang kasulatan ng Biblia, makita na to nga ang katauhan sa Dios adunay magapamungag mga balaan baga santos. Sa mana sa Binisaya matarong balaan sa kinatsila santos. Muna nga nyaging adlaw sa kapistahan sa mga santos, mga balaan. Ang simbahan, no, kay mangutanam ta, panahon ba ni Kristo doon na nabay nagsugo si Kristo nga magsaulog ta sa mga santos? Ay sus, kapag gibasa na to, nag-auhag pa ang atong Ginos pagbalaan o pagsantos sa itong kinabuhi. No? Ya, ang Ginoo nag-ingon man, no? Kay nyatong panahon na ang mga pioneers of faith, ang mga Kristiyanos, mga Kristuhanon, gamay pa man kayo. Uso pa man kanito ang pagpanglutos sa mga Kristuhanon. Alabi na ang mga apostoles o sila mga tinunan, nagahago pa, nagasakripisyo, no? Sa pagsangya, pagmantala ni Kristo ngayong amoy, Mesiyas, maluluwas nga gipaabot. Muna nga, usa ka nahisupak sa katarungan, o usa ka bakikaw, ang pagsulti nga, doon na may babasa nga, nagsugo sila nga muatos minteryo, ang pagsaulog sa mga santos o sa mga kalag sa mga nangamatay, usa ka na kakatawanan o di ka na ma-apply magkaisunan. Tungod kay anang panahon na, tanaw na to, ang ilang sitwasyon, nga pimiro pa nila nga pagbansay sa ilang pagtuo sa atong Ginoo. Pero meron pa nila nga pagkuha, paghagpat, o pagkat-on sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Manang si Kristo nagingon sa umaabot nga panahon, mga kaisunan, no? Dili pa ko makadawat karon. Apan sa umabot nga panahon, ang Espiritu Santo, maghatag kanyo sa mga kamatuoran nga igatudlo pa sa umabot. O tanawa, wa man nag-ingon si Kristo nga karon jud nga adlaw panahon na buhi pa ko o kamo kinahanglan nga ang pagtulunan diha ra dawaton unsa yung gitudlo way labot na sa umabot ka panahon wala nagyana muna nga by the authority of the church, the Catholic Church, kay ang simbahan gitukod ni Kristo wa man ni napunda pinagig basa-basa nagbiblia, wa man ni napunda sa kinaugalingon interpretasyon sa tao, kinaugalingon nga nakabahin-bahin nga mga pagtulunan sa tao sa pagpadudlo. Natukod kini ubos sa pagbulutan sa Dios nga si Kristo. Natukod kini gumikan kang Kristo Jesus nga mo'y tig magtutukod o founder ning mong tinuwana. Muna nga ang si Kristo nanudlo sa iyang mga tinunan, sa iyang mga apostoles, sa una mga kubispuhan, itudlo ninyo ang tanan nga akong gikatudlo kaninyo. San Mateo 28 versikulo 20, kay ako magauban sa kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O kanamang panudlog mga balansayon mga kaisunan, na-apply na sa katumanan sa panahon, di ng simbahan nagdeklarar. Kung kaning mong balansay doktrina ato kaning pagabuhaton, pagasaulugon, pagatuan, aron kini mo pahinumdum ka na to ganing kalibutan na nga makasasala, mahuyang, masilalaypon, mutabang kanito to pag-agap padong gapto sa kaitasan. Muna nga makaigsunan ang All Saints Day, usa ka ni kakatumanan makaigsunan sa gisulti ni Kristo. Ato'y sit out si Michael siya ko yung sige, katumanan kini sa pagpasidungog atong pag-commemorate of our beloved departed faithful nga atuwa na karon sa gitawag na to beatific vision of God, ga nakakita na sila sa Dios sa naong gayon, no?
nasa langit. Makanunisar man, nakanunize man o wala, ang Diyos lang nasayon. Una nga kita, nagsaulog kita sa All Saints Day, kagapon, no? Or every November 1st. Nening mong matulunanon kayo, o makapahinumdom, o matarong ka na ito, makaigsunan. Nang gitawag na ito sa Spanish, og Todos los Santos. O kung sa may katungo sa simbahan, nga musit up dining mong kasaulugan. Higala makaigsunan, adunay katungod ang simbahan sa pag-sit up din kaysa gingon ko na ngang simbahan dili ni simbahan nga natukod pinagi lang sa ordinaryong tao nga natukod og pagsabot lang nini sa Biblia, natukod kini gikan ni Kristo, gikan sa tradisyon, natukod kini suma sa awtoridad sa simbahan. Kay ningon man ang balang kasulatan mga kaigsunan diri sa Kapitulo 10, versikulo 16 sa San Lucas, no? Doon na may gitawag na to kanang autoridad nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga kapanguluhan sa simbahan nga gitukod sa iyang katawhan, sa iyang katilingban nga tinuanon sa mga binunyagan. Dire lang nato basahon dire sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, no? Ato unang basahon kining Biblia nga hubad sa tumakigsunan nga mga pastor protestante sa Davao City, no? Ato kining napalit sa Shopee ang balaang Biblia Cebuano, no? Dire sa San Mateo Kapitulo 16, mga tudling 19, mo kaniya tumabasa mga pulong kani sa atong Mesiyas, atong manulos, atong Savior, sa pulong nga nahimong unod kansang Dios ug taong matuod, no? Diri sa San Mateo Kapitulo 16, tulong 19, gibungat kini nimong pulong, gihatag kini ngadto sa pangulo. O gitawag na to the first of all equal, or the head, visible head of the church, that Jesus Christ our Lord and God given to the Apostle Peter, na Simon Peter, the Kepha, the rock, no? In Aramaic, Kepha, no? Cephas in Greek. Gitagaan niya representative, isip pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo kaya tumabasa mga kaigsunan, gibadisa man siya kanang red. So kaning red ani mo ni siya ang mga pong sa atong Ginoo. Aron dali ra nato mga bantayan ba. Ug ako mga hatag nga na kanimo. Isa na kanimo, which is the person that is so closer to our Lord Jesus Christ, which is Peter, no other than Peter itself. Sa may gingon, ug ako mohatag nga na kanimo Pedro sa mga yawi sa gingarian sa langit. Diba ka na? Kaning yawi nagsimbolo man sa autoridad. Nagsimbolo kani sa kagahuman, nagsimbolo kani sa iyang kapanguluhan, no? Sa iyang stewardship sa flock of God. O bisan unsa nga ikaw mubugkos dinhi sa yuta, mabinugkusan dito sa langit. O bisan unsa nga ikaw mubadbad din sa yuta, mabinadbaran sa langit. Now mga kaigsunan ko ni Kristo, sa gitawag na ito rabbinic terms, ano yung mga kaigsunan kung inyong i-research, dili kini bag-ong gisulti ni Kristo, daan na kini nagkahulugan kini sa autoridad, function, kagahumang gihatag ni Kristo sa iyang simbahan, pinagi sa iyang pangulo nga si St. Peter. So pinagi sa pangulo nga sa atong simbahan si St. Peter ngadto sa iyang mga alalay usab nga mga kawispuhan nga kardinal, no? Gitawag na sa Latin nga cardo, no? Ang simbahan pinaagi ni Papa Bonifacio III, no? Ato sang hukaron una ang kasaysayan sa All Saints Day, no?
Basi makaingon ta, wahi naman di kadyo, di man di apostolikan hon. Wahi kayo, kay wa mag-iingon ni Kristo nga, ang tanang pagtulunan o balansayon, panahon na na. Ha? Wahi dawaton. Na ay iyang gitagaan og otoridad kagahuman, mga kaigsunan. Nga, ingon lagi siya nga, bisag unsa inyong pagabadbaran sa yuta, mabinadbaran sa langit. Nga, bisag unsa inyong pagabugkuson sa yuta, binukusan sa langit. Diya sa San Juan 16:13 mga kaigsunan, ato pang basahon kini, before kita mo padayon sa atong pagpasabot o pagsaysay, nining adlaw sa mga balaan, mga santos o adlaw sa mga kalag. Dari sa San Juan Kapitulo 16:13, ato kining basahon mga kaigsunan, although ang simbahang Katoliko sa iyang sinugdanan, gumikan kayo sa otoridad gihatag sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo ngayong gitudlo sa iyang mga unang kaparian o obispo, wa pa sila gibit-bit ka Biblia kato mga kaigsunan. Kay sila mismo ang ilang kinabuhi mo ay source sa mga nasulat sa Biblia. Muna nga ang simbahan, no? Pinagi sa atong kapanguluhan, sila'y naibaw kung unsa ang saktong interpretasyon, saktong panudlo, o unsa ang mga balansayon nga gibansay sa unang panahon o sa kaulihan mga kaigsunan. O labi na mga pagtulunan nga wa pa na padayag kanito by gitawag na to implicit lang, no? Implicit upon ang explicit, gipaklaro ka na sa tradisyon o gipaklaro ka na sa atong kasaulugan karon o sa mga gipanulat sa mga amahan sa simbahan, sa mga encyclicals, sa homilies, sa liturgies, o sa uban pa. Ningingon diri sa San Juan 16:13 mga kaigsunan, no? Kaya nagiskot man lagi kata nini sa otoridad sa simbahan. Ningon man rin, apan sa diha nga siya ang espiritu sa kamaturan, muabot siya, magatultol kaninyong ngatos tibok kamaturan. Tanawa, tibok kamaturan ang itultol sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Ha? Dili kay Bible alone. Ha? That scripture alone which was among me doctrine from Martin Luther, which cannot be read in the scripture. And also the doctrine of sola scriptura, embarrass Christianity, divide Christianity, mga kaigsunan. Yung sa gingon diri. Kay ang Espiritu Santo dili magsutimay tungod sa iyang kagalingon. Apan bisan unsa yang madungog kana iyang ginasulti. O siya mapakita kaninyo sa mga butang nga umaabot. Tanawa, doon na mga pagtulunan, balansayon, kamatuuran sa umaabot. Bo na nga, atong isgutan kining balansayon nga All Saints Day, no? Kon sa unsang tuiga, kini sa publiko, sa simbahan, kini giproklamar o kinsa man ang otoridad sa simbahan nga mga pangulo, ang otoridad nga kasunod gikan ni Simon Pedro sa mga apostoles ang may katungod nga bibutyag din ng mga balansayon o mga kamatuoran nga takos o nato nga duwaton tuan o ikinabuhi o atong ipaambit. Mga kaigsunan, si Papa Bonifacio, mga kaigsunan, niyatong Mayo 13 tuig sa 609, although wala na pasabot nga ang pagpasidungog o ang gitawag na to paghandom sa mga santos, pagpasidungog sa mga santos, no? Nara nagsugod ni Pope Bonifacio I. Kanya to sa wapa kini proklama sa simbahan in public. Labi na nga kasunod sa mong papa nga si Bonifacio IV. Diha na pagpasidungog sa mga santos, mga balaan nga ilang gituan nga kato nahiusa na sa Dios, no? Bisawa pa nasulat ang ilang mga kinabuhi. Gani mga kaigsunan,
ang mga Kristohanon kanadto dihang gipatay sila sa ilang gitawag nato batong panas, malig-on nga patukuranan sa ilang pagtuo, paghigugma sa Dios, mga kaigsunan. Gipatay sila, mga kaigsunan. Ang uban kanila na martir, usab na martir, they bear witness to their faith of our Lord Jesus Christ. Ha? Gisunog sila, mga kaigsunan. Ngatong mga pagano, mga dili mo ilan ni Kristo, wala misunod sa pagtulunan ni Kristo. Wala mituo sa kasulatan ni Kristo. Gipagsunog sila, mga kaigsunan. Uban kanila gihimong kahayag panahon sa kagabion ang ilang patayng lawas. Labi na panahon sa 10 persecution of the church nga gihimo sa mga paganong emperador. Usa na pagano? Kana bang nagsimbag mga yawag, mga demonyo? Kanang dunay daghang giilang mga Dios, no? Kana bang dili mga Kristohanon? Manang kita mga Kristiyanos mo ta Kristohanon kay nag-ila man tas pagtulunan ni Kristo sayang identity ni Kristo nga kinsang Ginoo nga nagluwas na to. Ang mga pagano wa man niila ni Kristo. Wa mituo ni Kristo sa iyang pagtulunan, labi na wa mipasakop sa iyang usa ka matuod nga simbahan. Amo na ang atong iplastada ba? Muna dunay daghang paagi nga mga Kristohanon kinadto tungod sa kabayanihon, mga kaigsunan, sa ilang pagpakita sa ilang pagigugma ni Kristo sa atong Ginoo. May labot na ana ang Santissima Trinidad. Ang uban kanila gipakaon sa mga gigutom nga mga leon, mga abi na nga dunay mga maidlas nga mga mananap, mabangis nga mananap. Ang uban kanila ginalansang sama sa gimo dito sa Roma ni Apostol Pedro nga pinatuali, paglansang tungkol sa ng pagtuon sa tong Ginoo. Ang uban kanila giduaan sa mga barbaros, mga luog. Pinagi sa pagsugo sa mga emperador, gikan ni Nero hantod panahon sa katapusang pagpalutos ni Diocletiano yatong tuig 300 kapin Anno Domini, no? 313, mga kaigsunan. So ang mga katawhan kaniya to nakabig, wa sila nahurot pagkamatay kay ang saad ni Kristo man ingon man bisan ang hanggahan sa Adis kung kamatayon dili makahimo paglumpag, dili makahimo paghanaw sa akong simbahan. So katong mga nanudlo nga simbahan ko sa Ginoo na apostasiya, nasalaag na mibiyas kamaturan, usa ka na ka pagsupil, pagpamakak, usa ka na ka pagway, pagsunod, way pagtuo sa pulong ni Kristo, pagyatak ka na. Di ka na tinod mo na nga, ang katawan kinadto nga mga pagano pa, nga naka-witness, imbes na bugal-bugal sila, no? Matod sa church history, pang suwat ka na. Sila usab, mga kaigsunan, nakabig na to sa Kristohanong pundo. O sa tago, mga kaigsunan, kay yatong 1st century, na to sa 4th century, mga kaigsunan. Di man sila kabansay, ka-propesya silang pagtuo. Muna nga sa tago, kaigsunan, ang labi na, kung dunagan sa dayag sa gawas, gibunyagan sila. Nakabig sila sa pagka-Kristyanos, mga kaigsunan. O tungod niya na, ilang nahinumduman, mga kaigsunan, ang katawan sa Ginoo, nga arang hatagan sa maayong ehemplo. Labi na ang ilang kinabuhi, awaton usad, no? Muna nga, gihinumduman sila. Mga kaigsunan, bisa wap may proklamasyon sa mga kasunod, mga puli ni San Pedro ng itong higayuna. Kaya di haraman sa tuig 731 to 741, pinagi ni Pope Gregorio III, no? Nga mo ika sa city ba o sa 66 ka Papa, iproklamar nga ang Nobyembre 1 ato kining sa atong kalendaryo, no?
ato kining gitawag na to no nga pagkasulugon, paghandumon, pasidunggan ang mga nagpuyo sa langit. Labi na katong nahimong martir, kaning mamatay ka sa imong pagtuma kay sunan, no? Imong bang gibuhis ang imong kinabuhi, di lalim na yan na magkaisunan, no? Bawo kita makahimo pagkatana magkaisunan, mga kinalan to ta nga aduna tay lig-on nga grasya sa pinagi sa sakramento ron makahimo ta paghalad sa itong kinabuhi kaya malang lisod yun na ang Ginoo ang magkaisunan. So kaya na ha? Sila gipasidunggan sila ang ubang kanila nga nahimo ng abo o naabog na gikuha na sa mga Kristiyanon kinadto yan naghimo sila mga appointed days and time, no? Ga ilang gitimanan aron ilang pasidunggan katong mga alagad sa Dios, pasidunggan handumon ang mga balang tao sa Dios sabi nang namatay sa pagtuo o katong wa namatay sa pagtuo pan nailang nga sila na kinabuhi nga balaan. Mo kana karon ang katuyuan sa All Saints Day mga kaigsunan. Ya sa Biblia mga kaigsunan. Giingon gyud verbatim sa Ginoo nga agkatong mga katawhan sa Dios, mga nag-alagad sa Dios, ha? Ang amahan muhatag kanila pasidungog. Asa man mabasa mga kaigsunan diri sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 12 mga kaigsunan ya ang tudling 26. Ilista ka na sa inyong mga teksto kay kaning atong gi-discuss karon gahapon kini kanang may tungod sa All Saints Day isunod na to ang All Souls Day, no? May tungod sa All Saints Day pa karon, no? Ato mang gihugkat ato sang gihagpat ang iyang kasaysayan og labi na ayang mga basihanan sa balang kasulatan sa Biblia, no? O labi na sa unsay doktrina pagtulunan o katuyuan sa simbahan. Muna nga ang simbahan igo lang nga nagtamod o nagpatuman nining gisulti sa tong Ginoong Kristo may tungod karong All Saints Day. Diri sa Juan kapitulo 12 bersikulo 26, ang atong Ginoong Kristo nagaingon, kung si bisan kinsa nga tao, mualagad kanako, pasunda siya kanako, og din ako, atuasab ang akong sulugon. Kung si bisan kinsa nga tao mualagad kanako, kaniya ang akong amahan, magpasidungog. Sa unsang paagi nga magpasidungog ang amahan. Mao na karon ang simbahan pinagi sa tong Santo Papa Bonifacio IV o ni Papa Gregorio III at Papa Gregorio IV yatong tuig 827 to 844 by the authority which was given by our Lord God and Savior Jesus Christ to His divine society, divine ministry, to the successor of the Apostle Peter, the Episcopacy, the Papacy, nagdeklarar, no? Nga ang Nobyembre 1 sa ulugon na to, igahin na to, alang sa pagpasidungog sa mga balaan, sa mga nag-alagad sa Ginoo. Manang kita mga kaisunan, usahay, maka pa-realize na to ba? Nga, makapahinundon na to ba nga, sayang lang atong pagpuyo ng kalibutan na nga, hindi na to tumanon, unsa ang katuyuan sa Ginoo. Manang ako bitaw sa iPod, makasasala magyud ko. Mapukang magyud ta sa kahuyang sa tong lawas tong pagbati. Prangka gyud ba kay sunan, di pa kita hingpit ang kalibutan na. Muna nga kita manginanglan ta sa dugang mga pag-ampo, pagsimba, pagkalawat sa mga lawas ug dugo ni Kristo. Labi na ring sakramento sa pakig-uli, kumpisal. Ayaw pagkunaw na mga kaigsunan nga ikaw dili na mahimo pagbalik sa Ginoo tungod sa imong naglabing nagkaungot nga kadautan.
Hinunuha igsoon. Gitawag kitang tanan mga kaigsunan nga matakdan sa kabalaan sa Ginoo. Dili pa oras kaigsunan nga ikaw mo surrender mo angkag mawat-ag paglaom. Ayaw ka desperado mga kaigsunan. Kay ang Dios nagtawag ka to bisan siya hingpit apan kita tabangan kita kung unsaon ang papaagi nga kita mahingpit usab. Nahibalo siya nga sukad nga napukan ang atong unang ginikanan. Nahibalo siya kon sa unsang paagi nga kita natumba sa usang paagi nga kita usab sa pupuhon sa Ginoo pagbalik pagpatindog mga kaigsunan. Muna nga atong simbahan aron sa pagdasig kanato ning kalibutan na o alang sa pagtuman sa iyang mga pulong ang tanang mga bayani, the heroes of our faith, sa mga kita diri sa kalibutan na pasidugog usab sa mga secular heroes, ang mga balaan og kantanan nga mga nahilangit nga wa pa nato nasairi kinsa sila, no? Labi nas minas kinabuhi nyaging gapon adlaw sa mga balaan ato silang ipasidunggan, no? Unya ang kanindot na mga kaigsunan dili kay paghandom lang, no? Pagpasidung kanila ang mga balaan usab ato usab nga tan-awon ang ilang paagi matang sa ilang pagkinabuhi. Gyud nila pagkinabuhi aron nga sila nakasulod man ngadto sa gingarian sa Ginoo. Gani mga kaigsunan, no? Dunay panahon nga nagingon ang Ginoo diri sa Proverbio 24, no? Tudling 16 mga kaigsunan, no? Ha? Muli usos sa mga painumdom na to. Ha? Painumdom gini na to mga kaigsunan, no? Kaya kita nangandoy man tanga may langit maka. So dili kalikay nga kung mahilangit ka, usa ka sa mamahimo nga balaan o santos. Di kayo mayon ka nga magpasantos-santos ta. Kada mga santos lapas-lapas lang nato sa langit na. Dili yan na makaigsunan, di ka kalapas ay makagalingon. Kaya di man ikaw man nakontrolar sa kabalaan, di man ikaw source tinubdan sa kabalaan. Ang Diyos man. Gani mga kaigsunan, no? Bisan taong matarong gani, balaan na, mapukan pagalis pagpakasala. Unya, dito sa langit mga kaigsunan, the Holy of Holies, usa ka kahimtang, usa ka dapit, nga di matukib ang iyang kabalaan mga kaigsunan. Ha? Uban sa Ginoo. Uya karon, maulaw ta sa tong kaguringon. Nung kita dili ta mag-usab, dili ta mangitag paagi unsaon ang paagi nga kita makatuman sa mga ipabuhat kanato sa Ginoo sa iyang kabubuton mga kaigsunan. Di makita pareha sa ubang sikta nga tinukod nagtaw with due respect. Nga tuulang ni Jesus, duwata siya imong personal nga manuluwas. Maluwas na ka. Sus, wag yung mabasa sa Biblia na. Ha? Gingon pa sa Biblia, paning kamuti nga ikaw musulod sa hagipot nga dalan sa kaluwasan. Kay ang dalan sa kaluwasan mga kaigsunan, malisod gayod. Muna doon ay mga sakripisyo, penitensya, pagantos, pagsulay. So, anything else. Nga mo ni makapuga na to mga kaigsunan, mupuga na to. Usaon pagdisiplina sa itong kagalingon, muna nga kita, kung nakinabuhi tang mga badlungon o sagbot sa katalingban, makasasala ang Diyos. Wala naghikling ka na to mga kaigsunan. Ayaw mo kadesperado. Amin ko nga, makasasala naman ko. Gamay naman ko panahon sa kalibutan. Ako kay himatyon ako. Wala na ko'y mga panahon nga makabawi, makabayad sa akong mga gibuhat nga di mayo. Ayaw pagyanap mga kaigsunan. Kaya ang Diyos nag-ingon. Timan iya? Sa San Mateo Kapitulo 9, versikulo 12 at 13. Gisulat ka na. Diya sa tong simbahan. Nga wala ako mianhi sa mga tao nga matarong. Kaya naman. Kundili sa mga makasasala aron sila maginulsol. Wala nagingon ang Ginoo nga
kini makasasala nga gamay sa muray akong gusto nga kabikon. Kaya ang mga dakong makasasala agway panahon, gamay lang yung panahon, dili na mahimo. Wag yun siya nag-ingon na Ginoo. General gyud makasasala. Muna nga dili ta mawad-an o paglawag kita tawgon usab kita sa pagkabalaan mga igsuon. Muning kining adlaw sa Nobyembre 1 mga kaigsuonan, piskay manindot kini nga pagtulunan o balansayon. Kay kini makapahinumdum usab kini sa atong mga katigulangan, sa atong ginikanan nga usa-usab nga nagdala ka nato sa simbahan gitukod ni Kristo. Sila usab maghinungdan nga napabunyag ka nato diha ni Kristo. Sila usab nga nagtudlo ka nato, nagkatikasize ka nato sa mga doktrina ni Kristo. Sila usab naghatag ka nato ninong ug ninang diha sa bunyag o sa kumpirmasyon. Sila usab naghatod ka nato sa simbahan. Mo na nga diha sa atong pagsaulog sa mga balaan karon, ang yaging gapon Nobyembre 1, mo pa na atong tukion karon. Dili nato mahimo nga ato lang sila isalindot makaigsunan, ato lang sila isalikway. Tungod kay di lamang kini pagsaulog sa mga balaan nga katong nakanonize o nailan sa simbahan, apil na usab sa imong minahal sa kinabuhi nga wala ta nasayod nga karon atuwa na sa langit mga kaigsunan. Kaanindot ang kung dunay mga balaan nga mga sakop sa atong panimalay, atong mga kadugo, atong mga silingan, atong mga higala nga mo'y muampo usab alang kanato. O kani si Talpulano, no? Mo kani ang gitawag nako nga kanunay gyud ning mangayo sa akong tabang abag Ginoo. Tabangi siya Ginoo sa iyong kabuton. Yan naman ang mga balaan, ang rules sa mga balaan. Dili kay ang mga balaan manluluwas. Dili sila manluluwas, makaampo ka nato. Magtatabang labi na nga maggiya ka nato sa unsang kinabuhi nga matarong. Sa ilang kinabuhi sab muna gitawag tamdanan, handbook sa ilang saintly life mga kaigsunan. So kung ato ng tamdon mga kaigsunan, pinagi sa grasya sa Ginoo, pinagi sa langhimo, labi na sa simbahan nga yung gitukod. Ako mga prangkag yung pagkasulti, no? Nga bisan tuod nga ang ubang tinuan maluwas usab. Pinagi sa grasya sa Dios, labi na itong wala nasayod sa kamaturon. Apan ang 100% gyud nga kita madapatan gayud sa mga grasya, Diyos ng grasya, Diyos ng kabalaan. Sa akong nabasahan, sa akong na-research, sa akong natunan sa simbahan, diri sa simbahang Katoliko, diri sa simbahang Katoliko, diri ang kasiguruan o kahingpitan sa atong kaluwasan. Muna nga mga kaigsunan mga Katoliko, ayaw sayangi ang atong mga adlaw, atong mga panahon. Ayaw mo pag-ingon nga, bata-bata pa man kuron, maayo pa kog lawas, pwede ra ko nga, unsa ra kong balik sa Ginoo, kuan ako, masakit na, o matiguan na. Ay, wa ta nasayod mga kaigsunan sa atong adlaw, sa atong panahon. Daw sama kita sa baling matud pa sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 12-13. Sama kita sa isda nga kalit na baling, no? Sa mga manadagat, daw wala na to damaha. Nga ang adlaw sa kamatayon usab, mubaling usab ka na to. Muna nga, this is the day to recall and to remember ourselves that our life here on earth mabu lang gyud kaayo magkaigsunan, no? Mubu lang gyud kaayo itong kinabuhi. Muna nga, nagsaulog ta sa anyang gigapon sa adlaw sa mga santos, aron kita usab masantos mga kaigsunan. Iya kung kita nakasala, ayaw kawas paglawom kay ang Dios mga kaigsunan. Maluluyon ang Ginoo. Di lang siya gusto nga makabusar ka sa iyang kaluoy o sa iyang kay may gugmaon. Nana sa Roma Kapitulo 2, versikulo 6 nga to sa 8 mga kaigsunan. Kay andam gyud siyang musilot sa way lipod-lipod sa mga taong dautan. Una makaigsunan sa Panultihon 24:16 nga usa ka taong matarong balaan mapukan pagali makapito mga kaigsunan, no? Atong basaho, no?
Kaya gusto ka matarong nga tao mapakapukan sa pito kay gayon. O nagabangon pag-usab. Saan nakakita mga kaigsunan na nga sila sama na usab ka nga tao di ta malinguha nga magsunod sa kabalaan sa kinabuhi sa mga santos. Munang katong mga santos mga kaigsunan, dili na mga santos nga nasa ribulto ha. Ang istoryahan ba ang kanang mga santos kanang nasa ribulto kay kasagaran dos mga Katoliko mayon nga naay mga santos gibaligya, anay magpanglakaw mga santos, naay giposisyon mga santos. Ang sakto na mga kaigsunan, mga representasyon hulagway sa mga balaan. Di kay kanagi mga santos kana mga kahoy bato. Ang girepresentahan mga kaigsunan, nya na mong mga larawan kay di man tanan larawan Dios. Ang mga santos di man na Dios kay wa man tang ilog sa gahom sa Dios, wa man na nipatuo nga sila mga Dios. Labi na ang Katoliko wa man nituo nga ang mga santos Ginoo. Usar may atong Dios diya sa tulo ka personas. Muna ang mga santos ba kaigsunan alagad sa Dios o gituman ang gingon ni Kristo, pasidunggan samahan ang mga alagad nako. Munang kita mga kaigsunan, bisan sa ginamay o pudyot-pudyot lang pag-alagad nato sa Ginoo sa mga kita magwari ta sa pulong sa Dios o pagtulunan sa simbahan, ikanabuhi na to. Mudangop ta sa mga sakramento at tabangan na to mga kaigsunan nga mga gitawag na to mga nagkinahanglan mga kaigsunan. Kani mga buhat kini nga nag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Ha? Nya diri sa Simbahan Katoliko, diri matag adlaw magbisa, daghang gipahinungod sa mga balaan mga santos. Ha? Kita ba ka sa ubang sikta nga dunay nga santos? Hinoon by the gitawag na to nga sa kahibalo sa Ginoo siya ray naibalo nga doon naman sa mga bisan wa sa tinuan ni Kristo nahilangit na napasaylo ba? Na santos sab sila pero mostly good ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagyud diya mag-produce ang pagkasantos kay doon na may doktrina o patulunan nga makasantos. Judas Kapitulo 1 versikulo 20 unya ang magtutukod santos usab. Unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 3 ngadto sa 4 uya doon ay mga kahimanan sa pagsantos sa tao. Muna mga sakramento sa simbahan, mga tinagong pagtulunan, mga misteryo sa atong pagtuo, no? Muna nga dunay kahimanan sa pagsantos, mga alampuon, mga buluhaton gawi sa pagsantos, no? Muna ang kanindot sa panimalay sa Ginoo mga kaigsunan. Kanindot tagamtamon kung kini ato usab tagamtamon atong usab nga i-apply sa atong kagalingon mga kaigsunan, no? Muna nga, kita mga kaigsunan, ato lakturon pagpambit kining maong pagtulunan, no? Nga kahapit naman as 4, ako lang laktaron mga kaigsunan, no? Nga, adto na tay history mga kaigsunan, nga mo-prove na to, di lang kay sa atong kagalingon nga opinion, doon na kita basihan nga, agaring all since day, no? Pinagi sa mga pangulo sa Ginoo nga kasunod ni Apostol Pedro, Santo Papa, gitagak autoridad sa paghubad o pagbugkos alang sa iyang simbahan. Gipagayon niya itong Mayo 13, 609 ni Pope Bonifacio IV sa gitawag na to Basilica of St. Peter. Kay katong mong Basilica usa kato ka templo nga gipanag-iya sa mga pagano labi na ni Emperador Pukas unya gihatag kana kay na-Christianize ang mga pagano, na-convert sila. Gihatag kana sa tong simbahan, gigikan ni Emperador Pukas ang maong templo, gitawag pension, no? Giconsecrate kana sa tong Papa Bonifacio IV nitong May 13, 609 dito sa Eastern Churches, no? Kaya gidawat man kini sa impit sa simbahan sa kasadpan, no? Gitawag mo tag Latin Churches o Western Churches. Yatong 13th century na, pero ang atong simbahan nagigikan man po, gikan man gini sa S, no? Nakadugtong sa Santo Papa gikan sa Pedro.
gihalad ka na alang sa mga martyrs katong namatay sa pagtuo. Ditso makaslangit ang makaigsunan sa panlulusimbahan basta giula na mo yung kagalingon. Gitugyan, gihalad yung kagalingon, namatay ka tungkol sa yung pagtuo, gipatay ka. Na? Sama karon sa Nigeria makaigsunan no. Kuyaw kayo kay mga Kristiyanos ito, bisag di mga Katoliko, mga Protestante, gipamatay sila tungkol sa nga ni Jesus, tungkol sa pagsangyaw ni Jesus. Wala sila gitawag na ito nga misibog sa ilang pagtuo. Yan ang asab, kinatong mga kasuhanon gipang patay. Manang mga kasuhanon kinatong makaigsunan, no other hand. Wala may lain kundi ang simbang Katoliko naman. Makaigsunan. Doon tayo referensya na nga, the earliest Christianity as in the time of Martin Luther is only the Catholic Church. Na? Sa Junior Encyclopedia na makaigsunan, New Junior Encyclopedia Volume 10 na makaigsunan na makita. Na nga, ang katong temple nga gipanagihan sa mga pagano, labi na Emperor Pukas, gihata ka na ni Pope Bonifacio IV. O ya si Pope Bonifacio IV, aron mabalaan ka na mong templo, gikan sa nahugawan nga mga practices sa pagtuo, labi na nga dunay mga idols, gato sa mga baka ka Diyos, gipangkuha to, gipang sunog, gipang dugbok, ang mga idols, nga mga nakarilay mga representante sa mga pagado mga Diyos o gipulihan sa mga imahin, mga litrato sa mga balaan, mga santos, labi na sa mga namartir sa pagtuo, labi na may Mama Mary, ikonsagra ka na. Dari sa history mga kaisuna, no? Sa the World Book Encyclopedia Bilinyo mga kaisuna, ato mabasa diri sa pahina 370, no? And 609 or 610 AD, tuig sa Ginoo karon ba? Panahon na nga si Kristo na tao, may kayab sa langit, panahon na sa itong Christian era. Emperor Phocas give the Roman temple called the Pantheon. Ha? Ang temple na ito, Pantheon. Yan kaning Pantheon kay believing mani in many gods. Ana para nang gitawag ng gamot hindi ka ng pantheos. Nagtugdagang mga Diyos, mga baka ka Diyos. Gihatag di among templo nga gitawag Pantheon to Pope Bonifacio IV. Muna ni siya, no? As a church, the Pope rededicated it to the Virgin Mary and Christian martyrs. The anniversary of this event may have been the origin of All Saints' Day. So, katong higayuna sa paghatag ni Emperor Pukas ni Pope Bonifacio IV nitong May 13, 609-610 nga iyang konsagrahan ang mong templo, gipahinungod sa tanang mga namartir sa pagtuo ng bala na santos. Mo din ang gigikanan sa November 1st, All Saints' Day, nga pagsaulog na to sa itong sibahan, no? Sa adlaw sa tanang mga balaan, mga santos. So, kung ikaw makaigsuunan, masantos ka, labi na naka sa langit, ang Ginoo, nasayod lang ang kinsa na sa langit, kay tanan man ang gisaulog karon, makanonize, wa nakanonize, nga nana sa presensya sa Ginoo, apil usap ikaw sa gingon sa Juan 12:26 o sa Hebreanong 3:17 nga handumon ang atong mga alagad sa Ginoo nalahutay sa pagtuo. Labi na sa pinadayag 2:10 mga kaigsunan, naka dawat sa kuruna sa purong-purong, no? Sa hari, sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo na tuwa na karon sa langit. No, kanang mga kuruna, di man literal nga kuruna, nagsimbolo na nga ikaw nagbadaugon ka, naghari ka ni Kristo, naghari ka sa Ginoo, nahilangit na ka. Muna nga ang All Saints' Day ba kaigsunan, makapasibot nga balansayon. Labi na magbasa ka sa mga lives of the saints, mga kaigsunan. Ang lives of the saints, ang atong pagkabasahon, makita na to mga kaigsunan nga kanilang kinabuhi sa mga blaan, di sila mga sigurista, di sila mga himantayon, di sila mga gitawag na palahubog, di sila yung tagsara mo ampo, di sila yung di mahinimba. Ang tanan dyan nagawi sa Diyos ng bertod,
Diyos ng pagtuo. Wa sila pag-question sa Ginoo. Kung doon na kanila, mga salawayan kinato, mga makasasala, apan na usab. Diya sa katong Ginoo, mga kaigsuunan. No? Sama ni St. Agustin, na usa ka badlungon nga anak ni St. Monica. Usa ka makahilawas nun nga tao. Luog, pagano pagyod. No? Apan siya nabag-o. O gibag-o gyud sa Ginoo pinagi sa 18 years nga pag-ampo ni St. Monica, mga kaigsuunan. 18 years nga pag-ampo ni St. Monica. Ug gani si St. Monica, iya nga naghimatyo na siya. Nihangyo pa siya sa iyang anak nga ipaampo siya, ipaapil siya sa altar sa mga pag-ampo. Kay daan na nyatong tuig na 400 AD ang doktrina sa pagpasidungog o pag-ampo sa mga balaan, pag-ampo sa mga nitalaywan sa kinabuhi. Gani, bisag mga balaan gani makaigsunan, dito makasiguro nga sila hingpit na ni kamatay nila. Doon na pa'y mangso sa sala. Doon na pa'y mga temporal punishment. Mga sala nga, ang mga silot, nawa pa hingpit na bayri. Bisan diha, nasa sila sa grasya sa Ginoo. Diyan na sa pakigsuon o gigala sa Diyos. Muna nga, doon na pagtulunan gitawag indulhensya, plenarya o partial. Alang niya tong sa grasya, kahimtang sa grasya, o nas disposisyon sa grasya, o labi na nga itong mga Katoliko, nakakumpisal, nakakalawat, o doon na intensyon nga pagdawat nini. Mga kanindot sa mga pagturunan sa Ginoo, labi na sa itong balansayon, sa All Saints Day. Unya, niya itong tuig 731 to 741, si Pope Gregory III, gisgotan diri, dedicated a chapel to All Saints on November 1st. So, in St. Peter's Church, the celebration of that event may have been fixed the date of the feast at November 1st. So, dili na sa May 13, ang pagsaulog sa pasidungog, no? Paghatag reward, pag-abiba sa mga balaan, mga santo sa Ginoo. Gibalhin na by the authority of Pope Gregory I, the successor of St. Peter, mga 66 mo 67 ka mga papa na nanglabay gikan si Peter, si Pope Gregory I, Gregory III, na nibalhin sa May 13 nga to sa November 1st. Nya si Pope Gregory IV, ang misunod niya, nya tong 833, 837 to 844, nihimo nining balansayon o kasulugan sa universal nga paagi. So sa tibok, mga Kristohano nga mga Katoliko yung tugigayon na wapay Protestante man. Know the history of the Christian Church, mga kaigsuunan. Aron makita ito nga atong simbahan, gikan gyud sa mga apostoles, kasunod sa mga apostoles. Dili kay buhintag unsay inyong mga nagustuhan o gipaangay nga doktrina. Kana kung doktrina nga sa una pang panahon atong tan-awon ug unsay doktrina ang gikan sa mga apostoles mo gitog apostolikanon o kana mga pangulo nga nakasubay, nakasunod sa mga apostoles ni Kristo hantod karon. Munang doon na tayo apostolic succession, mga kaigsuunan. So na mabasa, no? So atong dalion, mga kaigsuunan, nga ang kaning All Saints Day, no? Karon lang gabi na to isgutan ang All Souls Day, mga kaigsuunan, no? Kay manimba pa may karon as 4. Ang All Saints Day sa lang ang atong isgutan. So kaning All Saints Day sa Latin man ni gitawag ni Ende Yom Sanctorum. Ya sa Hebrew ni gitawag ni siya Bikal Kirosim Yom. So basa na sa gitawag na to Salmo 149 verse 1 sa Hebrew Bible, no? Kay mostly of the Old Testament is written down in Hebrew. Psalm 149 verse 1, doon na gawin, mabasa ito nga saints, o all saints, o ba mga translation. Bikal Kirusim, no? Bikal Kirusim yun. So sa Hebrew character ni, Bet, Kaf, Lamed, Kof, Dalet, consonant vowel nga vowel, Shin, Yud.
Mim. Oh. Bikal Kirusimium. Ya sa Spanish, Todos los Santos, mga kaigsunan, no? Todos los Santos. Pero ang atong kasaulugan sa simbahan, ganang gipili niya ang November 1st, ato man kita sa sementeryo, ang limang sa bahay. Naimor man ta sa bahay. Ato sa sementeryo tungod kay og hato karon ang kasaysayan mga kaigsunan. Ang mga balaan kanadto, mga unang mga nailangit nga santos, labi na tong Ginoong Kristo, namatay silang na martir, no? Aron sa pagpukaw sa mga makasasala, pagkabig sa mga kasasala, pagtubos. Ingon man usab niya na ang mga umalawat sa atong Ginoo mga kaigsunan, ang mga umalawat sa atong pagtuo, umalawat sa pagkinabuhing matarong, doon sila sa sementeryo mga kaigsunan. Gilubong nila kusang loob ang katong mga nangamatay nga nangaabog, ibutang nila ito, ipasidunggan. Muna sa sementeryo kita magsaulog sa All Saints Day and All Souls Day. Kay sa takna sa ilang kamatayon mga kaigsunan, aning mga balaan, diha man nagsugod nga sila nakadagamtam sa kinabuhing way katapusan. The door of everlasting life. The door of God is welcome to all who died in their faith. They died from their obedience to the will of God. They died from their love of God. Muna sa takda sa kamatayon, labi ito nga martir, na santos na sila. Muna nga, dihato sa sementeryo mga kaigsunan na nagsaulog. Kay, doon na may matununanon nga pagpahinumdom o pagdumdom. Yato mga balaan nga nangamatay na, muna sa takda sa kamatayon, sila gidawat sa Ginoo mga kaigsunan. Manang sa Genesis 35:18-29, nga ang usa ka tawo sa Dios, mga katawan sa Ginoo, diha nga namatay sila, bibulag ang ilang kalag kung espiritu sa ilang lawas. Manang kani man ko ato pagsaulog, di man ko ni mawa kung di nato apilon ang life after death. Mapil yun ang life after death nga doon na kinabuhi man sa kamatayon. Doon na kalag na espiritu nga lahi sa kalag sa mga mananap ug sa mga tanom. Ya kini mulungtag yun, undunay sa labutan o kabuton. Gitawag kani rational soul. Ang katong mga kalag sa mga tanom o katong mga kalag sa mananap, gitawag matog animal or sensitive soul, vegetative soul. Apan kini atong kalag, rational soul. Muna nga, di lang kahit tumuran sa kinabuhi ang kalag, hope dosages, nga ang kalag tumuran sa kinabuhi. Doon na sa kalag, rational ka ng, di siya sama sa ubang sikta, nga moingon ba nga, ang kalag, mga matay lang, mahanaw. Di yan ang makaigsunan. Di lang yun masalindot, o may labot yun ang pagtuon, o pagsaysay, mahitungod sa kalag nga, dunay immortality of our soul. Kaya magunsa man na kung why immortality of the soul, magsige lang tag handom sa mga minatay, magsige tag ampo kanila, magdapat tag mga halad, eto sa sementeryo, mga jita niya karon, wa day kalag nga immortal, useless ba kaysa naman nga, di mabulag ang doktrina may tungkol sa immortality of the soul. Gani si Jesus nag-ingon, Matthew 10:28 mga kaigsunan, ayaw kahadluki ang mapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa inyong kalag. Tanawa? Hinunuwa kahadluki ang mapatay o mulaglag sa inyong lawas o kalag dito sa imperno. Sama na ito mga kaigsunan nga mga saksing Jehova, mga Seventh-day Adventist, o guban pa mga grupo sa denominasyon nga nagsalikway man sila sa life after death o sa kalag immortality. Dili ka na yan ang mga kaigsunan kay ang usa sa ilang ginabasa mga kaigsunan, dunay kahulugan usa man ang kamatayon nga espiritual. At kanang kamatayon espiritual may tungod ka na sa labihang kadautan ang tao, kamakasasala ang tao nga bisan sa iyang kamatayon nahimulatyo na siya, gitawag siya sa Dios aron siya mga ipasaylo, apan wa siya nga ipasaylo, mga samtang buhi pa siya mga kaigsunan, sama siya patay nagibiyaan sa Ginoo. O sa atong mga bumbilya pa, mga suga pa,
One eye, kurinti ba? Patay na. Pero ang Diyos sa iyang kayo, sa iyang gugma kaluoy, sa iyang grasya, kanunay naghuwat sa taong makasasala ng balik kaniya. Muna nga, duhay klase sa kamatayon. Gitawag spiritual death o physical death. Muna nga katong physical death, gisgutan to nga, diha ang tao mo biya ning kalibutan na, Ecclesiastes 12:7 nga ang atong lawas kay gikan man sabog mo power sabog unya ang atong espiritu kung kala nga way material nga bahin mo pali sa Dios kasi siya may tig-iyan ini muna nga kanang gitawag na to physical death muna ang panagbulag separation from our soul to our body muna ang physical death nga ang lawas matunas, mahanaw, ang tanan niyang mga activities, ang tanan niyang gugma, ang tanan niyang ganang gitong gana, ang iyang mga kalihukan, mga pagdumot, mahanaw lang na. Muna gipasabot sa Ecclesiastes 9:5-6 kay kanigong mga kaigsunan na ito mga kaigsunan. Mubasa man gud mukutlo sa Biblia nga wala nila gibay contextual ang unsay gipasabot na may tungod kana sa lawas nga patay nga wala na paghandom kanila wala na pagdumdum no dili na sila makadaig dili na daw sila ang ilang gugma nahanaw na may tungod kana sa lawas apan ang Biblia nag-ingon man sa panultihon G6 ng city Salmo 146:1 o sa autoridad sa sibat ang iyong mga ang taong matarong hinumduman gayud no sa iyang pagkamatarong muna ang simbahan karon nagpahigayon sa iyang autoridad pag hinumdum sa tanang mga tao mga santos nga karon atupad na si Ginoo gani ang mga santos maka hinumdum pa kanato mga buhi asa mabasa Pinadaya kapitulo 6 versikulo 9 ngadto sa 10 sila way puas nga nangaliw po sa Dios. Yung sa Ginoo nga balaan, kanus apa nimo hukman ang kalibutan pinagi sa dugo nga ilang giula kanamo. Matanawar ko. So dunay mga tao nga buhi pa tos pikas kalibutan. Manang bakak lang gingong nga ang mga kalag wala nay kagron. Kaya na sila sa ilawom sa yuta, nangatulog na sila. May tungod ka na sa lawas nga namatay magkaigsulan. Nga di na makadaig, di na makaampo. Pero ang atong kalagman, atong espiritu, magpadayon man na. Muna nga, kita, nag-emphasis lang sa papanudlo, nga, kinidi atong All Saints Day, nga gigapon magkaigsulan. Ato na ipangusta atong igsoon nga si Brad Cesar Ranyo. Is what saying, Brad Cesar? Salamat sa imong pag tanaw, Brad. Nakasimba na ba ka? Nakatawag, minteryo, karong gabi pa may mga to, Brad, minteryo. Sayang lang kayo mga buwan na dayon ng atong kuanon kana apostolado sa cemetery pero tungod na sa mga kakulian labi na nga dunay bagyo ron dunay uwan labi na nga wata ka kwa may permit siguro sa sunod lang bisa ko na may permit makapaygayon lang tawag mag adto sa cemetery mara karon na tuig ka nga naputol mi yaging 2022 nagsugod 23 24 nagato sa sementeryo. Ako ay nagpasiugda na, ako ay usa sa kanang gitawag nagapasiuna ana nga pagsangyo sa sementeryo or maedukar atong mga kaigsunan nga mga Katoliko. At the same time mawa ang mga patutuo nga balansayon sa sementeryo no. Muna nga isgutan na to sumpay basi karong gabi ang All Souls Day mga kaigsunan no. So ato nang nahikay, ato nang napadayag, natudlo ang may tungkol sa All Saints Day. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Kay manimba pa meron dito sa simbahan kay wapo ko simba. Although this is not a holy obligation day, pero angay usab nga muta-muta. Kaya kita mga Katoliko ta, mga Kristiyano ta bisag di holy day obligation ron. Manimba ta kay napasidungog man ta sa mga santos o labi na sa mga kalag sa minas kinabuhi nga umadamlag kung kita ada sa buhay mo taliwan ng kalibutan na sila usab nga atong ipasidunggan o giampo mo usab ang mo response sa atong mga gikinahanglan espiritual. So salamat ka na itong tanan. Mubalik taon niyang gabi mugalive ta kay wapat ta katuki magayo sa All Souls Day kung ala sa mga minatay mga kalag isgutan na to ang iyang
origin ka puro history sama sa atong gisgutan karon. Nga dunay biblical foundation, historical foundation, ya church doctrinal foundation o kanang mga terms nga gisukaran no, gigikanan. So salamat kayo atong tanan nya medyo marag napagaw ko ba. Marag nakusog ang tingog. Marag ganahan po ta mo istorya, marag ganahan po ta mubungat kay marag dugay-dugay to sa social media nga nagkapaygayon o yan nga pagpanudlo ba ato lang gawion ang kitikais no sa itong pagtuso. Salamat ka na itong tanan. Sa kasamahan sa Espiritu Santo. Amen. Malaloyon nga Diyos. Ubay gumaon. Dahil salamat Ginoo. Dahil mong kagayunan nga kami nakapalapnag, nakapaambit, nakapaminaw, nakakaon sa imong mga pulong. Jeremias 15:16. Gikaon ang imong mga pulong nga espirituhanon, mga pagkaon espirituhanon nga mo hatod ka na mo skibing dayon. O Ginoo, pasayloang tanang mga kalag karon nga nangamatay, labi na kitong mga kalag sa katulagman, trahedya, ang itong sakit, uban pa, ug labi na ang among mga katigulangan, dat-ana silang tanan sa imong kapalayan nga way katapusan sa langit, uban kanimo Ginoo. In Jesus' name, Amen. Sa samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Okay, salamat mga kaigsunan, o atong tapuso na kining mong programa sa Danag sa Pagto. Okay, vlog Cesar Anyo, sama kayo sa pagpaminaw sa tanan